Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang kami po muli ay makapag-aral ng inyong salita. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang parsya ngayon kay Sarah o ang buhay ni Sarah na kung saan ay aming pag-uusapan ang buhay ni Sarah at ang mga nangyari pagkatapos niyang pumanaw. Panginoon, nawa ay pagpalain ninyo ang mga makakapakinig ng inyong mensahe at pagpalain niyo po ang inyong ministeryo, Panginoon. Muli, binabalik namin sa inyo lahat ng pasasalamat at papuri sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, ang parsya ay kay Sarah, no? The life of Sarah, o yung buhay ni Sarah, na ang coverage nito ay Genesis chapter 23, verse 1 to Genesis 25:18. So ang topic na ito ay ang nakalagay dito, Sister Deb, buhay ni Sarah, pero actually opening is yung kanyang kamatayan. So Oo. namatay si Sarah ng 127 years old, no? At ang very interesting dito ay nung namatay siya, parang bigla no? So hindi natin alam kung anong ikinamatay niya. Sa Genesis hindi naman binanggit. Pero kasi nga katulad ng madalas natin pag-usapan, Sister Deb, na ang Oo. Genesis ay hindi naman siya historical book. Siya ay ang ibig sabihin ng Genesis sa Hebrew ay Bereshit o beginnings o mga panimula, no? Hindi siya historical book. Kaya ang nangyari noon, may simula tapos biglang kina-cut off kagad. Kasi puro Oo. simula siya Lahat Puro ng simula. simula. Walang ending. Bigla na lang end kaagad Nabuhay si ganito, tapos namatay na kagad. Nabuhay si ganito, namatay na kagad. So kasi pinapakita dito kung ano yung mga beginnings ng mga pangyayari. So dito, sa portion na to, pinakita ang beginning kung paano nag-meet si Rebecca at si Isaac. Paano ba yung ano bang nangyari rito, no? So makikita natin dito na pagkamatay ni Sarah ay dinibdib masyado ni Isaac yon, ano. So talagang ano siya kasi malapit siya sa ano to malapit siya sa nanay niya only son. Actually, pag tiningnan natin sa historical book, sa Book of Jasher, sa Book of Jubilee, yung mga extra biblical writings, si Isaac lang sa mga patriarchs ang hindi na train nila Eber, nila Shem. Si Abraham, lumaki siya kay Noah, kay Shem, kay Eber. Kaya nga tawag kay Noah Hebrew kasi Eberite siya no? Ibig sabihin lumaki siya kay Eber. Tapos si Isaac, ayon sa historical mga sages, mga yung mga ancient text, ay hindi pumayag si Sarah na mahiwalay ang kanyang anak sa kanya. Ngayon si Jacob, on the other hand, ay na-train ni Eber. Train din si Jacob ni Eber sa ni Shem, no? So ito yung mga makikita natin yan sa mga ancient text. Hindi ito nakalagay sa Genesis, although may clue na nilagay doon. Sabi doon kay Jacob na siya ay parang nakadwell sa tent. Pero ang ano doon, ang actually paturo yun sa pertaining yun Sister Deb sa yung lagi siya nag-aaral ng Torah, no? Or under training siya. Compared kay Ison na laging layas, laging nasa field, hunter no? Although si Isaac hunter din, ang difference sila, makikita natin dito na si Isaac ay meditation. May meditation, ano. Dito actually natin nakuha, Sister Deb, yung ayon sa mga sages, para sa kaalaman din ng mga kapatiran natin. Alam mo yung mga ano natin, yung hours of prayer natin, Sister Deb, yung alas 9 ng Oo. umaga, alas 12, 3 alas times a 3, day. 3 times a day. Galing actually to sa mga patriarchs. Nung kay Abraham, ayon sa Practice nila. mga ancient texts, nagpipray si Abraham ng alas 9. Oh, yung
third hour of the day. So yun ang ano niya, yun ang prayer niya. Ngayon si Isaac, so sinusundan niya si Abraham, pero nagkaroon din siya ng sarili niyang practice ng 12 noon. Nagpi-pray din siya ng 12 noon. Ngayon pagdating kay Jacob, sinusunod niya kay Abraham sa kay Isaac, mas meron din siya. Oh. So 3 p.m. naman. No. Anyway, so doon natin nakuha yung ano na yun, practices ng mga patriarchs. So kaya dito makita na naggaling si nung nakuha nakita ni Rebecca si Isaac galing sa field, nagme-meditate actually siya. Hindi siya nag-hunt. So katatapos lang niya mag-pray, tapos nakita niya kaya nag-cover siya. So, pero bago yun, Sister Deb, ano? Marami pa tayong pag-uusapan dito. Paano namatay si Sarah, no? Ayon sa ancient text, ayon sa Book of Jasher, nung time na kinuha si Abraham, ni Abraham si Isaac para i-offer, ay of course hindi niya pinaalam ito kay Rebecca. Ang sinabi lang niya pupunta sila sa Mount Moriah. Ngayon, ang Mount Moriah, Sister Deb, ando doon sila si Shem, yung anak ni Noah, ando doon din si Eber, no? So doon actually dinadala yung mga patriarchs para matrain sa Torah. So ngayon, of age na rin naman si Isaac, 37 years old na siya at that time. Nung inoffer si Isaac, hindi po siya bata. He was 37 years old, Sister Deb, no? 37 years old. Ngayon, nung nalaman ni Sarah na papunta ron, parang nalungkot siya, pero sabi niya it's time na kailangan ma-train din si Isaac nila Eber, nila Shem, no? Ngayon, pero nung one time, may isang tao na nagsabi kay Sarah, in the form of a human, pero actually it's a demon, no? Ayon ito sa Book of Jasher, na sinabi na hindi naman talaga magti-train si Isaac. Siya i-offer. I-offer siya. Minarites na ni minarites na ni ng kalaban. Satanas. So si Sarah nalungkot. Sobrang lungkot niya. Pero sabi niya, the Lord giveth, the Lord taketh away. The Lord takes them. Sabi niya. So nalungkot siya, pero sabi niya ganun talaga. Binigay ng Panginoon, mawawala din. So nalungkot. So anyway, to cut the story short, hindi naman natuloy yung pagpatay, di ba? Kasi hindi naman talaga pinayagan ng Panginoon. It's a test. Ngayon, ito namang si Sarah ay pumunta ng Hebron. Hinahanap niya si Abraham, saka si Isaac, kasi nga kung mamamatay na nga di at least makita man lang niya, di ba? Ngayon nung nasa Hebron naman siya, sinalubong na naman siya ng tao na in the form, pero actually si Satan din yun, ano? Sinabi sa kanya, hindi naman pala natuloy yung pag-offer. Buhay si Isaac. So yung sobrang tuwa niya, yung sudden emotions actually caused her to have a heart attack. So kaya siya namatay. Yun ang sabi sa ancient text, ano? We don't know how accurate it is, pero yun ang nangyari, no? So kaya sunod-sunod actually yung nangyari sa buhay ni Abraham. Una, inoffer yung anak niya. Nakaligtas nga, pero kinuha naman yung asawa niya. No? So makikita natin dito na 37 years old si Isaac kasi si Sarah ay namatay na 127 years old. Si Sarah po, mga kapatid, mga kaibigan, ayon sa Genesis, ayon sa Bible, was 90 years old nang pinanganak niya si Isaac. At si Abraham naman ay 100 years old. No? 10 years ang gap nila. So kaya nung namatay si Sarah, 37 years old si Isaac. Okay? So malinaw 'yun, no? So another thing dito, Sister Deb, ayon sa Book of Jasher, Book of Jubilee naman, si Sarah kahit nung namatay na, 127 years old, hindi nagbabago yung mukha niya, maganda pa rin. Actually, ganoon din si Abraham, gwapo pa rin kahit 175 years old na siya nung namatay siya. Kasi ayon sa Book of Jubilee, dahil sa wala silang kasalanan.
You know, yung Walang pagtanda stress, pala, Brad. yung pagtanda pala dahil sa sin, because of sin. Mm. Nakaka-stress kaya ang scene. Oo, nakaka-stress. Nakaka-stress ang sin. Yan ang nagkukos sa atin ng ano, Kaya ng huwag na lang pagtanda. Oo. magkasala Kaya para pag hindi young ma-stress. looking, medyo konti lang kasalanan nito. Pag medyo ano, ayon sa Book of Jubilee, Sister Deb, sabi doon um, after ni Abraham, nagsimula nang tumatanda ang mga tao. Maski si Mm. Jacob tumanda na Pero hindi pa kasing grabe. Tapos sabi doon sa Book of Jubilee, darating ang panahon na ang mga bata pa ay mukha ng matanda. Yan. So, Nakikita na prophesy na natin pala ngayon yun. yan May mga kabataan ngayon, nasa 20s, kalbo na. Ano Oo, na, may, mukha ng yung iba matanda. may upan. Oh, parang, ano yun prophecy yun because of sin, ano? Because of sin. So, yan, ano. Anyway, ayon din dito, si Abraham, nasa ano sila, nasa Mount Moriah. Tapos, nung nalaman naman niya na patay na si Sarah, sumugod agad siya sa Hebron. Tapos doon ay yun nga, kailangan niyang ilibing kagad based sa kanilang culture. Hindi Mm. pwedeng magtagal, no? Inililibing kagad ang patay. Ngayon, kaya ang ginawa ni Abraham, bumili siya ng cave, yung Cave of Machpelah. Ngayon nung humihingi siya kasi namatay nga si Sarah, sabi niya, bigyan niyo ako ng chance na bumili, sabi niya. Humihingi siya ng favor. Sabi ng mga tao, prinsipe ka namin dito. Pumili ka na ng anong lupa mo, ibibigay namin sa iyo, sabi niya. Kasi mayaman si Abraham, tsaka ganito mga kapatid, mga kaibigan, na no. Ganun si Abraham ay favored ng mga tao doon sa land of Canaan kasi napakabait na tao. Hindi siya mayabang, siya ay matulungin, no? Ang ayon nga Sister Deb sa Book of Joshua, sa Book of Jubilee. Ito yung mga ancient text. Si Abraham ay may tinatawag na chesed. Yan yung chesed. Nabanggit din yan kay Rebecca, no? Ah, ang chesed, mga kapatid, mga kaibigan, translate ito sa Bible as loving kindness. Pero ayon sa mga expert, hindi makatarungan na i-translate ang Hebrew word na chesed sa loving kindness. Kasi it's actually more than Mm. that. More than that, mas malalim pa sa loving kindness. Ang ibig sabihin nito, Sister Deb, is parang unlimited na loving kindness. Yan. Favor. Oo. Ano siya yung sobra-sobrang um, kabaitan ng pagmamahal ng ganito, no? Ang sabi ng ancient text, sabi ng Book of Jubilee, the reason why si Abraham ay may chesed, hindi dahil siya ay nagbibigay sa mga mahihirap, hindi dahil siya ay matulungin. Hindi yun Ito, Sister Deba, sabi, dahil siya ay actively na naghahanap ng opportunity na makagawa ng mabuti. Yun ang difference nun. Hindi siya passive, yung parang pag may dumating, tutulungan niya. Lang. Abraham baliktad, hahanap siya ng paraan para makagawa ng mabuti. Ganon ang Kung sino difference. nangangailangan, Kung sino hinahanap nangangailangan, ko. talagang tinutulungan niya. Kaya yung mga tao sa paligid niya, ay ano siya, mahal siya. Kaya sabi sa kanya, pumili ka na ng lupa at ibibigay namin yan sa'yo. Sabi niya, kung talagang ako'y inyong binibigyan ng favor, sabi niya, kausapin niyo itong landowner ng Macpela, gusto kong bilhin ito. Ngayon, tandaan po natin, unang-una, pinamana ito, unang-una ganito, unang-una, kay Abraham naman talaga yon, yung land na yon Oo. Sa kanya yun, una binigay na ng Panginoon. Pangalawa, mana niya yun kila Shem, kila Eber. Binigay na sa kanya yun Pero Sister Deb, may mga ibang nakatira ron. May ibang may-ari na may squatter, sabihin na lang natin, no? Squatter. Parang inangkin Oo, na yung may lugar. squatter. Ngayon, binibigay sa kanya ng squatter, sige, sa'yo na. Hindi, sabi niya, hindi, bibiling ko.
Binili niya, Sister Deb, ang sarili niyang lupa. Ganon kabait si Abraham. Binili niya yung Parang sarili niyang lupa. actually ginagawa din yan ng gobyerno sa atin ngayon. Yung mga hindi mo siya lupa, pero for 10 years hindi siya inasikaso ng may-ari. Yung mismo nag-manage ng lupa, pwedeng i-award ng gobyerno. Yan, no. Kaya pwedeng ganun ang sitwasyon na in-acknowledge ni Abraham na Oo. na-maintain niya, naalagaan niya yung lugar. Oo. Maring kasama yun sa binayaran. Hindi, actually, kanya na yon. Kanya talaga yung lupa. Parang ganito, Sister Deb, eh. Mm. Parang kunwari, may nag-squatter sa lupa niya. So, ngayon, sabi niya doon sa nag-squatter, pwede ko ba Diyan ka bilhin na, yung, sa'yo na yan. pwede Okay. ko ba bilhin yung lupa By mo? word of mouth, O, binigay pwede ko. niya. Tapos sabi nung squatter, hindi, bigay ko na lang sa'yo kasi mabait ka naman sa amin. Hindi, sabi niya, bibiling ko. Binibili niya yung sarili niyang lupa, Sister Deb. Ha? By rights, sa kanya talaga yon. Kanya talaga yon, pero binili niya pa rin. Ganon ka-fair si Abraham. Ganon ka-fair. So, makikita natin dito yung ano. Kaya, kung wari, ito suggestion ko lang naman, ano. Although hindi naman lahat kayang gawin ito. Meron kang lupa. May tumira sa lupa mo. Kinukuha mo na. Pero dahil sa mabait naman ikaw, binibigay na sa iyo nung squatter or may Pinabalik. binibigay. Pero ang gusto mo, dahil para kang si Abraham, binibili mo sa kanila yung sarili mong lupa. Para umalis sila ron. Bi- Parang bigyan mo oh, sila ng parang puhunan din nila para makalipat sila. yan, no? Di ba? Ang galing ng concept ni Abraham. So, Okay. binili niya yon. Ibig sabihin sa kanya galing yung concept na yon na nangyayari din naman sa ngayon. Yan, no? Di ba yung mga, kunwari, may imbis na palayasin mo, imbis na puwersahin Oo. mo yung mga tao, Binibigyan ng portion ng lupa para doon sila tumira. or kung Ganyan ang kailangan mo nangyayari. yung buong lupa, bilin mo na lang. May pera ka naman, bilin mo para umalis sila, o di sa'yo na. Hmm. I-occupy mo na Para ngayon. meron silang panglipat. Yan, no? So, yan po si Abraham, mga kapatid, mga kaibigan. Ano? Anyway, after that, si Isaac sobrang lungkot. Ano? Ngayon, sabi ni Abraham sa kanyang, yung eldest na kanyang servant, sabi niya, kuhanan mo si Isaac ng mapapangasawa kasi sobrang lungkot nga eh. Siyempre, naawa naman siya. Kuhanan mo na ng makaka-partner. Parang gano'n. Parang at least meron man lang mag-comfort sa kanya, no? So, pero sabi niya, wag mong kukuhanan dito sa Canaan. Bumalik ka doon sa lupa na kung saan ako galing. At si ano naman, uh, um, yung servant ni Moses, ni Abraham, ay alam niya yung kasi galing din siya ron eh, no? So, yung layo no yung is from Beersheba to Haran is about 500 miles. 500 miles yung, Sister Deb. Ngayon, ang normal na speed ng ng travel is about 3 miles per day. Kasi desert eh. Mahirap eh. Uh, so, sorry, 3 miles per hour. No? Tapos, sabihin natin, bumabiyahe sila ng mga 8 hours, whatever, hanggang 10. Tapos, sabihin natin, 6 days a week sila kasi nagpapahinga rin sila, especially on Shabbat. I remember, nag-o-observe ng Shabbat sila Abraham. So, pati ang kanyang mga servant nag-o-observe. Kasi po, ang Shabbat po ay na-introduce po ito in the beginning na foundation of the world. Genesis 2 pa lang. Kung hindi ino-observe ito ni Abraham, hindi ino-observe ni Noah ito, hindi sila mga righteous people. No? So, ino-observe nila ito. So, ibig sabihin na ito, Sister Deb, at ang fastest na nakarating sila ron is 18 days. Fastest yan, between 18 to 20 days. Siguradong pagod na pagod sila eh. Di ba? 18 days. So anyways, kaya itong pangalan nung servant niya kalimutan ko pangalan. Anyway, familiar siya sa area. Binigyan siya ng 10 camels at may mga kasama siya. Siyempre hindi naman siya mag-isa. Paano niya i-drive yung 10 camels, di ba? So may ibig sabihin may 9 other servants, no? So ngayon, ang prayer niya, Sister Deb, una pumuesto muna siya doon sa kung saan
maraming mga babae. Yung time na kung saan ang mga babae nag-iipon. Kasi may time sila na sila hindi pwedeng lahok-lahok eh. Dapat may babae muna, tapos yung lalaki naman, or lalaki muna, tapos babae. Pero hindi sabay-sabay, para hindi magulo. No? Itong servant ni Abraham, alam niya kung anong oras ang pagtitipo ng mga babae. Pero prior to that, nag-pray muna siya. Sabi niya sa Panginoon, God of Abraham, sabi niya, alam kong blines mo na ang aking master. So sabi niya, ibigyan mo naman ako ng success na mahanap yung babae. No? So sabi niya, nagbigay siya ng criteria. Sabi niya, kung sino man yung, yung magpapainom sa akin pag hiningian ko at painumin din ng aking animals, siya yon, no? Nagbigay siya ng criteria. Bakit yun ang hiningi niyang criteria? Kasi may basis po ito sa ugali nung babae. No? Makikita natin. So nakita niya, pagpunta niya ron, ang una niya nakita, si Rebecca, napakagandang babae. Siyempre, normal naman na dapat magandang babae rin kasi gwapo si Isaac eh. Bakit kamo gwapo si Isaac? Unang-una, ang pinakamagandang babae sa buong mundo during the time, si Sarah. Ang ganda-ganda ni Sarah. Siyempre, malamang gwapo rin si Isaac, di ba? Tapos si Abraham, gwapo rin. Magandang lalaki rin si Abraham. So, naman, malamang ang resulta, gwapo din talaga, di ba? So, obviously. So, siyempre, kukuhanan mo naman ng medyo parehas ng konti. Medyo maganda-ganda naman ng konti. Pero hindi nagtatapos yun sa ganda, no? Yun lang ang simula. First filter. Oh. Tapos in-approach niya ngayon. Sabi niya, pwede ba ako makiinom? Pwede ba ako makiinom? Sabi ni Rebecca, hindi siya nag-hesitate. Sabi niya, sige po, uminom kayo. Tapos, paiinumin ko rin yung camel ninyo. Ito mga kapatid, mga kaibigan. Ito hindi po ang tao, pag uhaw, mga isa, dalawang baso, di ba? Okay lang. Banga yung dala niya eh. So, 10 silang servant. So, malamang yung isang banga, naubos nila yon. Pero ito po, ang camel po, para masatisfy mo ng inumin, is 30 gallons ang iniinom. Isipin mo kung ilang beses bumalik si Rebecca para painumin yung 10 camels. At bata pa si Rebecca. Ang description sa kanya ay damsel. Ibig sabihin, around 15 years old, more or less. 15, Teenager. 16 at the most. Ang bata pa niya. So yun ano. Makita kagad dito ang ugali niya. So, Sister Deb, ito madalas natin pinag-uusapan ano. Yung Matthew chapter 25 verse 31 to 46, no? Yung sabi ng Panginoong Yeshua, when I am hungry, you fed me. When I was thirsty, you gave me a drink. When I was a stranger, you let me in. Yung ganon. When I was naked, you clothed me. When I was sick and I was in prison, you visited me. Sabi ng mga righteous, when did we, O Lord, see you this? No? Kailan namin ikaw nakita, Panginoon, na nagutom, pinakain ka namin, na nauhaw, pinainom ka namin, na ikaw ay dayo at pinatuloy ka namin. Sabi ng Panginoon, kapag ginawa mo ito sa aking mga kapatid, sa aking pinakamababang kapatid, ginawa mo na rin to sa akin. To the least of my brethren, you did it to me. Makikita natin ang consistency ng mga patriarchs at matriarchs natin, Sister Deb, yung mga ninuno nating mga ninuno, no? Sila Abraham, Isaac, Jacob, sila Rebecca. Sila matulungin talaga. Tapos pati sa animal, Sister Deb, akalain mo kasi ang layo share to eh. Napakagaling, di ba? Tapos pinatuloy pa niya. Pinatuloy niya, no? So ito yung mga certain criteria na dapat natin tularan, no? Ang minsan kasi nakikita ng tao yung mga mali. Hindi niya nakikita yung tama eh. Ang nakikita nila, ito si Rebecca ay sulsul ito eh. May pinipaboran. Imbis na paboran niya yung panganay si Esau, ang pinapaboran yung deceiver na si Jacob.
Oh, siya yung ano siya yung sulsul. By favoritism. Yan yung mga nakikita ng mga tao. Uh, Mm. so, pero ang hindi nakikita yung kabaitan, yung kabutihang loob. Yung mga ganun, no? Ang fault finder yung iba. Anyway, si sa Bible, iilan lang yung mga binanggit na may kesed. Specifically si Rebecca, si Abraham, si Jacob. May mga certain number of people lang na binanggitan ng kesed, no? Which is very interesting. So, tas dito makikita natin, Sister Deb, na si Rebecca ay siyang pinag-decide, no? Pinag-decide. Bakit nag-decide siya na pumayag siya na sumama sa mga hindi niya kilala, no? Pero Mm. nakita niya na mabait, may yung spirit. It's a leap of faith, no? Leap of faith. Una-una bata pa. Ngayon ito pang isang ano Sister Deb dito, no? Si Isaac 37 years old. Samantalang si Rebecca about 15 magsi-16 siguro, right? So parang pedophilia ang dating eh, no? Sa Oh, panahon natin, bawal yan. oh parang bawal ano. Although sa ancient times hindi naman talaga, pero pag tiningnan mo, in-examine mo talaga kasi minsan judgmental kagad ng tao eh. Kinonsumate nila Sister Deb ang kanilang marriage Marriage. Ah, when Isaac was 40 years old. So ibig sabihin may mm. 3 years sila na Gap. hindi Ay nagkasama, na. hindi na kinonsumate. ah, They kind of know each other. Tapos si Rebecca, Kinilala muna. Pero kinilala, engaged na sila, pero kikilalanin muna yung yeah. isa't isa. Saka si Rebecca, Tama-tama. Di 18 na siya nung ano, mga 18, na-consummate yung 19 marriage. years old nung sila na-consummate yung wedding, ay yung marriage, no? Or close to 20. Actually, 20 years ang gap nila, more or less eh. Or 19, mga ganon, 19, 20, 21, within that range. Pero ang very clear, 37 years old si Isaac nung namatay si Sarah at 40 years old siya nag-asawa. Pero yung ano na yun, nung pinahanap ng asawa, kamamatay lang ni Sarah noon. Tama. Oo, kaya nga para ma-comfort si Isaac eh. Pero ang ginawa ni Isaac nung nakita niya si Sarah, inilagay niya sa tent ng nanay niya, hindi sa tent niya. Pinalaki niya muna, pinadalaga niya muna, pinaayos, hindi yung love at first sight or mga ganon or bata ganon, hindi ganon ano. So, yun ang isang something na we need to understand, no? So, having said that, yung itong ano nila concept nito, tatandaan mo natin na si Abraham ay pinadalhan niya ang kanyang si servant si Eliezer, yun ang servant niya. Si Eliezer ng 10 camels full of gifts, Mm. di ba? Para makakuha ng asawa. Later on, makikita natin na si Isaac na napakayaman din ay blines din niya si Jacob para pumunta sa Haran para kumuha rin ng asawa. So do you think na hindi rin niya ginaya yung kanyang ama na nagpadala rin ng mga gift para sa mapapangasawa? And yet, pagdating doon, walang dala si Jacob. Bakit? Hindi nagtatanong ang mga tao, di ba? Wala lang. Oh, galit lang talaga sila kay Jacob. So yon yung ganun. Ano? Hindi walang tanong-tanong. Basta yan, manluloko si Jacob, siya'y magdanakaw, siya'y manggagancho. Niloko niya sarili niyang ama, niloko niya yung kapatid niya. Walang question ano. And yet si Jacob mahal ng Panginoon. Pero hindi ang ginagawa ng mga tao, ginajudge nila. Saan ka nakakita na napakayaman na tao, yung anak mo, pinadala mo ng walang kahit ano. Staff nga lang ang dala daw niya eh. Sabi niya, magkukross ka sa 500 miles na desert na ang dala mo lang ay tungkod. Paano ka nabuhay nun, di ba? Saka nung time na yon, binigay na sa kanya ni Isaac ang lahat ng blessings. Correct.
O bakit Nakuha na wala niya siyang pero dala? hindi niya kinuha. Hindi niya kinlaim. Yan, yan ay mapapag-usapan Hirap natin tayo. yan sa next parsya. Pero, Mahabang istorya. pero dito, gusto ko lang Backstory. i-emphasize para matandaan ng mga kapatiran natin na ito, sa parsya na to, nagpadala ng maraming gift si Abraham para kay Rebecca o sa mapapangasawa ni Isaac. Na ganun ang culture nila. Di ba? Pagdating kay, Nagbibigay ng maraming gift. pagdating kay Rachel, Pagdating kay Jacob, saka kay Rachel, wala na. Sabi nga ni Jacob lahat, lahat yung pinagsikapan ni Jacob sa sarili pinagsikapan niyang ni Jacob, sikap. wala siyang dala. Saan ka naman nakakita ng Meron gano'n, siyang di ba? naibigay. Ibig sabihin, may nangyari na walang Mm. gustong mag-imbestiga. Pero sa ancient text, alam natin na ito'y kinuha ni Iso. Kinuha sa kanya forcefully. So ito yung mga ano, no? So, wala, baka wala na tayong time, Sister Deb, ano? Okay. Oo. So anyway, siguro ano na, wrap up na natin, Sister Deb. For conclusion, Oo. so napakaganda ng nakita natin dito na mas importante para sa akin nakita ko sa mga istorya sa Torah, mas importante yung kamatayan kaysa sa birthday. Kasi hindi masyadong nababanggit na nagkasayahan ang mga family dahil sa birthday, kundi nagkakatipon sila lalo kapag may namamatay. So may family reunion and that is also ano pa rin, ano natin, kultura ng Pilipino. Yung nagkakatipon ng mga magkakamag-anak kapag may namamatay. At the same time, pinakita pa rin dito kung gaano kamahal ng Panginoon na binless niya hindi lang si Isaac, kundi si Jacob, si Isaac, na hindi namatay yung kanyang legacy dahil nagkaroon siya ng anak na pareho ni Jacob. Na kumbaga anak din niya si Esau pero ito yung anak na sinasabi nating black sheep na hindi sumusunod sa magulang kahit naturuan na. At yun din, isa pa dito yung kahalagahan ng pagiging mapagbigay kagaya ni Isaac at yung hindi tayo nanlalamang sa kapwa. Lahat ng yan ay nakikita natin sa mga tao ng Panginoon, lalo't yung mga linyada nila from Abraham papunta hanggang kay Jacob hanggang sa Israel, makikita natin yung kulturang itinuro ng ating Panginoon sa Torah, kung paano ititreat ang kapwa at kung paano mamahalin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon muli na binigay niyo sa amin upang kami po ay makapag-discuss ng inyong parsya, ng inyong salita. Salamat sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Isaac, sa buhay ni Rebecca, na kung saan ay pinakita nyo sa amin sa pamamagitan ng mga kasulatan na ito ng kung ano ang kung bakit nyo minamahal itong mga amain at inahin namin na ninuno namin, Panginoon, dahil sila ay sumusunod sa inyong kautusan, sa inyong Torah, at sila ay merong pusong tinatawag na chesed, sobra pa sa mapagmahal, loving kindness, no? Panginoon, nawa ay magawa rin namin ito na katulad po ng sinabi niyo na kapag kami ay anak ni Abraham, ay dapat gawin din namin ang mga gawain ni Abraham. So Panginoon, tulungan niyo po kami na magawa namin ito upang kami po ay makapagbigay ng kaluguran sa inyo. Dahil kayo, Panginoon, kayo lamang ang may karapatan at deserving na tumanggap ng papuri at pasasalamat. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat Amen. Shalom! Shabbat Shalom, brother. Alis na ako.